Guys, ito si Johan. Antayin niya lang yung school bus niya. Wala pa. Si Daddy, to bumili siya. Bendy. Magtatanim doon siya, guys. Yan. And yo, mix. Yeah. Farsi and yo? Body. Budi. Body. Oh, school bus dari Johan. Andyan na yung school bus ni Johan. Andyan na, andyan na. Bye. Bye-bye. Hello, guys. Tingnan niyo yung bangs natin. Hindi ko kayo makita. Suotin ko ba yung bago nating guys? Glasses. Sandali. Ayan. Nakita ko na kayo. Bagay ba sa atin, guys? Tingnan nyo talaga, nakakatuwa itong bangs ko. And ayun, guys. Ito yung bago natin. Tingnan nyo yung kulay. Ang ganda, guys. Bagay ba sa akin? And meron akong blue cat glasses. Matagal na to, hindi ko lang sinusuot. Yan. Ayan, pag sa computer ako. Kasi sinabihan ako ni Doc na pag sa computer ka, magsuot ka ng blue cat na glasses para mag-protection sa mata mo na hindi madaling mapagod. Ayan, matagal ko na itong nabili, guys. Hindi ko lang siya sinusuot. And then, si Deepak, for distance lang kay Deepak. Pero sa araw-araw din, hindi niya rin kailangan. So again, guys, pumasok na si Johan. And si Buwa, okay naman siya. And nagtanim-tanim na si Buwa. Okay yun, guys, kasi parang the whole day, wala talaga siya may ginagawa. And nakaupo lang siya lagi. Basta sabi ko lang sa kanya, Buwa, wag ka magtanim ng budi. Kasi parang hindi naman namin kailangan kasi nung last, ang dami niya talagang itinanim, guys, na puno. Kung naalala nyo, pinakita ko sa inyo, guys, yung aming paligid dyan sa baba. Napuno talaga, guys. Tapos napuno din ng ano ba yung tawag? Higad. Na ang lalaki ng mga higad, mga ganito siya, guys. Oh, sobrang laki talaga. Kaya kanina nakita ko na naman na ang dami niyang seeds. Kaya sabi ko sa kanya, tinranslate ko sa Nepali, na sabi ko, buwag ka magtanim ng budi dyan. Sumpa talaga ang budi, talaga problema, talaga ang dami, talagang kira, nalipad na dito sa itaas. Basta, guys, ang dami. Kaya sabi ko sa kanya, okay na yung may cucumber kami, itinanim niya at patula. Meron na siyang itinanim sa baba. Hindi ko alam po ano yon, pero sana hindi yun budi, guys, kasi talagang hindi naman niya kailangan talaga magtanim ng budi na napakadami, guys. Alangan naman pag tumubo yun, araw-araw yun ang lulutuin ko, yung ganun, kasi hindi naman kami palakain nung ganun, guys, no? So kaya sabi ko sa kanya, wag kang magtanim farsi, ayun, kalabasa, magtatanim siya. So okay yun sa kanya kasi exercise. So ano pa guys, tinatawagan ko si Deepak kasi nga, sabi niya lunch, uuwi siya. Pero tinatawagan ko siya dahil may delivery po ako. At ang daras baka tumatawag na at hindi niya masagot dahil nasa jungle po siya. And yung number, hindi ko alam bakit nagpalit dyan ang number sa account na yan dahil number ko ang nilalagay ko. Dahil yan din ang rason kung bakit pinalitan ko. Gawa nga ng pag si Deepak na sa labas siya at wala siyang signal, paano na i-deliver sa akin? So kaya pinalitan ko at gumawa ako ng account ko. Hindi ko alam kung bakit nagpalit na naman. Yun talagang hindi ko talaga alam. And then, ano pa ba guys, update ko sa inyo. Ayun, si Ama, natawa ako dahil nung pagkagising ko kaninang umaga, at may voice message siya sa akin. Ang sabi ba naman sa akin ni Ama, Mila, pumunta ka doon sa ganong area na dinidemolish ba ng government. Ayan yung picture, guys, kung saan makikita nyo yung red. Comparison yan nung last year na ganyan at ngayong year. Kung gaano kadami ang bahay na nagpatayo under yan sa government na guys, na lupa. Ngayon, pinaalis sila ng gobyerno kasi syempre kukuhanin ng gobyerno ang lupa nila. Meron dyan, guys, tingnan nyo, ilang bahay ang nagpapatayo, ang tataas ng mga bahay, ang lalaki ng mga bahay. Kaya sabi ko kay Deepak, paano sila nagpatayo ng ganyang bahay na hindi man sa kanila ang lupa? So kaya ngayon, ayan, nangiyak-ngiyak sila. So sabi ko, they will give money. Sabi naman ni Deepak, hindi sila magbibigay money sa may mga ganyang bahay. Ang bibigyan nila ng pera ay yung mga mahihirap na nandyan, na wala. Yan ang bibigyan ng pera ng gobyerno, which is tama. So kaya ayun, guys, no? At sabi niya Ama sa akin, pumunta daw doon ako at mag-vlog. Sabi naman ni Deepak, hindi naman yan ang content niya. Sabi ko, ginawa na ako ni Ama ng newscaster. Gusto niya akong pumunta doon na halos nga nag-away-away na doon ang mga nakatira, guys. Kaya ang daming pulis doon. So kakatapos ko lang kumain dito. Actually, ako kumain sa itaas. Nagluto ako ng cauliflower.
Endal. Kasi nga, may cauliflower ako. Kasi nga nagdoble ang cauliflower namin. Dito kami guys, kumuha kami ng mga books ni Johan. At bumili ako nito. Tingnan nyo. Oh. Yan mga books niya. Kain kami ng mama. See the corn, no? Yung mais. Si Dipa ayaw niya bumili ako ng mais, guys. Tingnan nyo guys, dito kami. Kain kami kasi masarap yan ang Momo na restaurant na kakainan namin. Ang dami mga damit pang summer. Ang ganda. Ang gaganda. Sarap mamili. Pag marami tayong budget. Dito kami guys kakain kasi masarap yung momo nila. Ang ganda ng fan ko guys. Ang liit. Tingnan nyo terno sa nail polish. Hindi ko talaga favorite ang purple. Dito tayo kakain. Sandar Momo. Yan. Masarap yan dito guys. So ito na guys. Kain tayo. Masarap yan. Masarap yung momo nila dito. Masarap tong gravy nila. Not spicy. Kuha lang kayo dito. Madami. Ito chili. Pag gusto niyo manghang, spicy. Sauce nyo dito. Kaya nga di pa spicy yan. Okay guys, na-stuck na kami ding driver namin. Bumaba na siya na yung naging traffic enforcer. Alam nyo ba dito? Kaya nagkukos ng ganito dahil walang may gustong magbigay ng way. Katulad nito, dapat dito lang. Yung papunta na dito, wala na siyang daan. Ito yung driver namin ay. Bumaba na siya. Kasi lahat gustong, wala ng way. Ay, naku. Welcome to Nepal. Katulad niyan guys, yung taxi hindi na makapunta dahil dito na sila yan. Mga wala talaga disiplina minsan ba? Shopping. Okay guys, dito na kami sa bahay. Diyos ko, habulin ko pa itong ini-edit ko guys. Patapos na rin ito. Aray, pakita ko sa inyo guys yung mga books ni Johan. Nasa 500 ito guys total. Kita ko sa inyo. Bumili kami nitong cover na sa books niya lang ito sa copy. Bibili lang ako yung normal lang na pang cover. Ito sa books. Hindi namin kailangan ng tape. Si Dipak na yung mag-cover kasi si Dipak naman nagko-cover lagi ng mga libro ni Johan. At ito na yung mga books ni Johan. Oh. Baliktad pala sa Nepali. Ay, tama. Akala ko sa Nepali, baliktad ko sa Nepali. Yan. 1. And meron silang conceptual science and technology. 2. At saka Maxim of English Grammar. Yan. Tapos ito. So, grade 9 na si Johan. And maths. Compulsory daw ito. Ito ba yon? Hindi, yung isa ata. Compulsory talaga. Tapos, Smart Computer Science. Sayang yung mga libro na iba. Mayroon pa si Johan ng grade 8 yung mga bago pa. Hindi rin naman maibibenta sa susunod. Diba sa atin, naalala ko noon na pwede yung ibenta yung mga libro sa atin, no? Sa next na grade kung may mga kakilala, guys, no? Pero dito hindi, parang hindi. Iba sila. Kasi nga, yung ibang libro may mga sulat, siguro kaya ganun. And then, ito, Nepali din. Parang dami nilang Nepali this time na libro. English 9. Yan, meron din silang English na isa, And ito daw yung compulsory optional mathematics. Yan. At saka, hindi ko alam ano itong binayaran. B, what is this you paid them? Nag-charge sila kay Dipak ng 250 for the computer book? This one?
The one you pay 250. And sabi ko, Johan, ano pang kailangan mo? Sabi niya, kuhanan mo lang ako isang pack ng mga ballpen. Oh, ito. Yan. Sabi ko, okay na. Sabi namin, okay na. Sabi niya, okay na yan, mama. Tapos, marker. Kumuha kami yung blue and black. Yan. May sasabihin ako mamaya sa inyo, guys. So, ito yung total. Sandali. So, nasa 500, mahigit sobra ang binayaran namin. And hindi ako makamove on sa aking fan. Hindi ko na kinuha yung box. Kasi guys, sobrang init na talaga pag lumabas kami, diba? Ayan. Yan, tapos na si Johan. Sa ano pala ito, hanggang 4 yung speed. 5! Ngayon ko lang nakita kasi hindi ko siya nakita. Ayan, oh, may number pala dito sa gitna. Oh, kita nyo guys, may green. Yan. Di ba ka may 6? Wala. Hanggang 5 yung speed niya. Di ba hindi siya masyadong maingay, hindi kagaya ng isa. I-charge ko lang ito. Natawa sa akin yung binalhan ko nito kasi sabi niya, purple nga yung paborito mo, no? Pero hindi naman halata kasi yung glass niya purple, tapos ito po. Natawa. Kaya si Johan, natatawa yan sa akin. Basta purple, mama. Sabi ko parang si Inday Nening. Si Inday Nening. Shout out sa'yo, Inday. I miss you. I-kiss mo ako dyan kay Baby Moon. Sa mga nagtatanong kumusta na si Inday Nening, okay lang po si Inday Nening. Again, okay lang po si Inday Nening. Hopefully, makabalik sila ng Nepal. Pag lumaki-laki na po yung anak niya, para hindi po siya mahirapan. Guys, at saka, tapusin ko na yung upload ko. May sasabihin ako sa inyo, guys. May ikukwento ako sa inyo. May i-share ako sa inyo. Which is, sad news. Pero hindi ko naman siya kilala. Pero matalik na kaibigan ng kuya ni Tipak. So, ayun. At tama na yun. Ulit, balikan ko kayo, guys. Tapusin ko lang itong ko, ini-edit ko. Ito yung ibig ko pa sabihin kay Tipak na hindi na namin kailangan ng tape. Expert yan si Tipak, guys, mag-cover ng mga books. Tingnan nyo, guys, smilean siya agad. Are you expert? Ha? Expert yun siya, guys, oh. Ganyan siya. Professional, not expert. Hindi lang daw, guys, expert, professional pa. Ayan, no need na the tape. Diba? At least malinis. Meron pa, oh. Ano pa to? 1, 3. 3 pa sila. Guys, naka-low light tayo. And, grabe, nagaano ako na para matapos ko na yung ini-edit ko. Tsaka pa nag-brown out. Bawa ang bot ba? Yung hinahabol mo na para matapos na yung mo guys, ini-edit mo, tsaka pa siya nag-brown out. So, ayan, ginagamit ko itong ilaw ko sa vlog. Ayan. Alam nyo guys, mas ginagamit ko siya pag tuwing brown out. Tingnan nyo guys, sobrang liwanag. Pwede mo pa siyang palitan ng ng tawag nito. Yung ba ng light, pwede mo siyang ipadim, pwede mo siyang more paliwanag. So, ayan o. Ayan, yan na yung pinakamaliwanag niya. So, ayun, si Tipak malapit na rin siyang matapos. Sana, nang namatay ang guys, ang ilaw. Ayan, but alam niyo yung nag-edit ka tapos nagmamadali ka. Si Buwa, mabuti na lang binigyan ko na siya ituklak ng makakain niya. Hindi na ako nagluto dahil meron naman kami, sabi ko nga sa inyo. Tapos hindi kami ngayon nakakaramdam ng gutom kasi kumain nga kami ng momo. And may binili akong manok kasi nga nagre-request ito ng tender. So ako nagplano, hindi ako kakain. At kung makakaramdaman ako ng gutom mamaya, baka kakain kami, may paruta naman doon. So, kakain kami. So, wala guys. Tingnan nyo. Ayan, bot. Late na naman itong vlog ko. Tingnan nyo rin, nagbangs-bangs ako. Tapos, nag-ipit ako dito na maliit, Pero maganda naman. Okay lang naman yung bangs-bangs ko, guys, Okay lang yan. At least may bangs tayo. Tingnan nyo yung hikaw ko. Ako lang yan ang gumawa. Tingnan nyo, DIY ako. Pinag-iipon ko na naman tong ko.
mga accessories at gumawa ako ng hikaw. Ayan guys, hindi pa ako nakabihis kasi aso na dumating kami, ako ay nag-edit. So yan si Johan, pag walang kuryente, nag-acoustic talaga siya. Hello Johan! Say hi! How is your first day? First day nila ngayon eh. Nice. Guys, tapos na ni Mr. Deepak ang libro niyon. This is only books. So, buti guys, no? And today talaga yung the schedule para sa pagkuha ng mga books. Kaya ang dami kaninang tao doon. And hindi na ako nakapagkuha, guys, no? So, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ang kanilang books. Kasi minsan pag huli kami ang kukuha, minsan hindi na available yung ibang books. Kailangan pa magantay. So, ayan, pinaglalagyan na lahat, hindi pa. So, good job! Apir. Thumbs up. Aray ko. See? Always is ready to hurt me and fight with me. Show your papa, oh. Tingnan nyo guys, ayan yung scar ni Deepak, oh. Not paining anymore. Ayan yung scar niya, guys, oh. Buti na lang his nose is original, not fake. This is fake nose? Yes, it's fake. Ayan, pinapakita ni Deepak sa anak niya. Oh, you happy now? Download this app. For what is that? iPad. For what is that, be? The one you pay 250? Ayun guys, ito palang binayaran namin ni Deepak na 250 rupees. May QR dyan. Ida-download dyan ni Johan kasi sa computer niya pala class ito. Ayun. So, bali guys, dito, yung mga bookshop, may mga schools na connected sila sa mga bookshops kung saan doon lang talaga pupunta. Like kagaya namin, i-advisean kami ng school kung saan kami kukuha ng mga books. Sa Pilipinas, kaya guys, ganun din sa mga private. Kasi syempre, nung elementary at high school ako, sa public po ako. So, libre yung mga libro namin. Sa eskwelahan lang talaga binibigay. Naalala ko pa noon, nung elementary ako, hanggat nung high school ako, nakatali pa yung mga libro na ibibigay sa amin. Kumbaga, nakapartida na ba? So, sa private sa atin, syempre may mga pamangkin din po ako nag-aaral sa private at mga pinsan. So, ang pagkakaalam ko lang is binibili sa school, 'di ba? Sa school. So, dito iba. Guys, may mga bookshop kagaya niyan na lahat ng mga ganitong schools, doon sila na-assign na bookshop. Kaya yan, pag tagkuha na ng mga books, magulo dahil marami ang pumupunta, guys. Hindi kagaya na sa eskwelahan na lang sana, no? Ang eskwelahan na lang magbibigay ng ganito, ganyan, ganyan. Pero dito, iba sila. Hello guys, ayan, patulog na kami, nag-half-bath ako guys, oh. Ang bangs natin. Spike ko ah. Di ba uso noon guys, no? Naabutan ko pa guys, na yung style ng bangs, ganito guys, oh. Yung parang dito lang, oh, mataas. Naabutan ko pa yan guys. Diyos ko talagang yung noo ko naman, no? Pero I'm proud of it guys. At saka parang, alam nyo yun, yung buhok ni Pidudido noon, nauso din. Basta naabutan ko pa yung bangs na paganyan, guys. O, kasi alam nyo ba kung bakit, hindi ko makakalimutan. Nagdo-drawing po kasi ako ng mga mukha ng babae, na yung mga buhok nila, pataasan ng yung bangs spike ang tawag doon, di ba guys? So, ayan. Inipitan ko ito kanina, guys, kasi parang nangati yung mukha ko. Alam nyo, nagdoble ako. Kasi, ang dami kong nilagay, nakalamain. Si Johan pala naglagay. Nilagyan niya ako ng marami sa likod kasi guys, di ba naglinis ako kahapon. Grabe guys mo, hanggang ngayon ang kate ng aking yung mga dot-dot na nagtubo na makate. So ayun guys, yung sasabihin ko pala sa inyo. Yun na nga guys, kanina tumawag yung aking yung kuya, nakipag-usap siya kay Deepak. Yung kaibigan niya guys na from Australia is namatay. Kasi, ayun, siguro na-depress. Divorce yun siya sa Colombian niya na asawa.
So, may anak sila, maliit pa ata. Nakita ko sa picture, pinakita ni Deepak. Siguro edad ng bata, wala pa mga 7 years old. Tapos, akala ko ang asawa ni Pali. So, sinabi sa akin ni Deepak, hindi mo yan siya kilala, pero pinakita niya sa akin. And dadalhin daw yung katawan dito, yung tatay daw ng lalaki is doktor. Sa Australia sila nakabase. So, ganun sila guys, no? Kasi sa paniniwala, talaga nila sunugin talaga nila yan. At yan talaga ang kanilang, parte na talaga ng kanilang tradisyon at kultura. So, ayun, may soul rest in peace. Sana po ipagdasal nyo rin siya. Parang ang pagkakaalam ko kay Deepak is hindi na po siya nagising. Siguro, baka hindi natin alam. Pero yun lang ang sinabi ni Deepak sa amin. Hindi na daw siya nagising. Pero si Yuan, but anyway, ayun, malungkot. Pero yun, sabi ko nga kay Deepak, ganon talaga ang buhay. Kanya-kanya talaga tayong mga oras. Pero kung hanggang dyan na lang yung destiny niya, dyan na lang talaga. And nakakalungkot man isipin, kawawa yung anak, pero ganun talaga ang buhay eh. So, ayun guys, at saka mag-good night na po ako sa inyo. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, baka wish nyo lang, i-click nyo lang yung pulang button and don't forget to like. And salamat po sa mga laging nagko-comment and sa pag hindi skip ng ads. So again guys, see you on our next vlog. God bless. Bye!